The second physiologic disruption po ay yung failure of the repair to the damaged DNA. Ang katawan po kasi natin, meron yan sariling kakayahan na ayusin ang mga nasisirang cell. Kaya kung halimbawa, nasugatan kayo, kahit hindi kayo pupunta sa doktor o hospital in time, mag-heal po yan. Sa isang kondisyon, bigyan nyo ang katawan ng sapat na sustansya para makapag-repair. Parang yung halimbawa, nasa inyo yung pinakamagaling na karpentero. So, papaayos nyo yung bahay nyo after yung nasalanta kayo ng bagyo. Kung hindi naman siya bibigyan ng sapat na materyales, paano niya i-repair yung nasirang bahay nyo? Ganun din po yung ating katawan. Ngayon, isa sa mga importanteng trabaho ng tubig sa ating katawan, sila po yung tagadala ng sustansya sa iba-ibang bahagi ng ating katawan. Ito po yung nagiging vehicle for delivery ng sustansya. So kung kulang kayo sa tubig, magiging kulang din ang delivery ng sustansya for the repair. So hindi po makokorek yung damaged DNA. Ngayon, pag kulang sa sustansya, ang gagawin ngayon ng katawan is maghahanap po siya ng ibang pagkukuhanan ng sustansya para maganap yung repair. Isa-sacrifice niya yung less important part to save the more important part. Dito papasok na ngayon yung pangatlong physiologic disruption, which is basically yung receptor downregulation.